Sinagot ni Attorney Harry Roque ang pag-ugnay sa kanya ng isang vlogger sa pagpapakalat umano ng polvoron video na dati nang sinabi ng ilang eksperto na minanipula para pagmukhaing kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang pagharap ng nag-akusa sa pagdinig ng kamera. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang screenshot na ito mula sa binansagang polvoron video, slang para sa cocaine. Pinag-aralan nito noon ng mga otoridad at eksperto at sinabing minanipula ito gamit ang artificial intelligence para pagmukhaing si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa video. Sa pagdinig ng Tri Committee ng Kamara, iniugnay ng vlogger na si Vicente Bencalo Cunanan ang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Harry Roque sa pagpapakalat nito. Sabi ni Cunanan sa kanyang sinumpaang salaysay, nagkaroon ng diskusyon sa isang hapunan tungkol sa kung paano ipakakalat ang video sa publiko. Hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM. Sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yon? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Ayon kay Cunanan, matapos ang halos 2 linggo, ipinalabas na ang binansagang polvoron video sa may sugrali sa Vancouver, Canada noong 1 taon. Sabi ni Cunanan sa kanyang affidavit, sinabihan siya ng vlogger na si Maharlika na sakyan ng video. Ayon dito sa iyo sa laysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Sa isang live stream ay magkasamang sinagot ni Roque at Maharlika ang mga sinabi ni Cunanan. Yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong 2022 pa lang sinabi ko na may polvoron video. So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin. Kinumpirma ni Roque na pinag-usapan sa Hong Kong kung anong gagawin sa video. Pero Totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa polvoronic. reaksyon ni Roque sa alegasyon nagbanta siyang kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Nakakatawa naman yan kasi nga una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. Sabi ni Roque, magagamit niyang pruweba sa paghingi niya ng asylum sa the Netherlands ang pagdinig ng TRICOM bilang patuloy umano ng political persecution laban sa kanya. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.